Square root method ay parang shortcut na quadratic formula. So para mas maintindihan natin yon, try natin gumawa ng example. Okay, so ito example is 3 quantity 5x minus 27 squared is equal to 69. So ito ang isa sa pinakamahirap na example na pwede ma-encounter ng isang estudyante. Pero siguro meron pang mas mahirap dito. So, siguro, I mean, nasa middle na yung difficulty nito. So, pinakamahirap ay syempre kailangan pag-aralan mabuti. Anyway, so, pag ganito ang problem, okay, isipin mo kung nasaan yung x. Ito yung x. Tignan mo kung ano yung nasa paligid ng x. Meron akong times 3, meron akong squared. So, yun. Para mapagpaluan natin kung paano ang gagawin. Okay. Mali pa, 369 pala to. Okay, 369. Okay. So, para ma-try natin. Okay. Para ang unang step, hindi naman unang step. Ang una mong parang tools na gagamitin ay MPE or multiplication property of equality, which is multiplying both sides by 1/3, okay, or dividing both sides by 3. So ang ano lang nun is para matanggal yung 3 dito para maging 1 siya. Okay, so 1/3 times 3, that is obviously 1. Cancel yan, pero hindi siya mawawala dahil 1 yun. 369 divided by 3, that is 9 divided by 3 is 3 to, okay, 123. So 5x 5x minus 27 squared is equal to 123. Okay, 123. So may dalawang way dito. Yung isa, mula dito sa problem na to, yung isa through quadratic formula at yung isa through square root method. So ayun nga, sabi ko sa inyo sa intro, square root method ay shortcut na quadratic formula. Pero kung ako, hindi ko na i-consider na ang square root method ay isang method. To be honest, hindi ko na i-consider na ang square root method ay isang method. Isa lang siyang shortcut. Kasi ang quadratic formula ay mas systematic. So uluhin mo lang yung formula na yon, negative b plus or minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. Nagets mo na yan, at nagets mo na yung mga values na b, a, b, and c, madali na yan. So, pero since parang may bagong method, pero hindi ko na siya kino-consider na method, shortcut siya, pwede natin try. So, ayan. So, okay. Para ma-try natin, so again, ang goal natin is magsolo yung x dito. Magsosolo sa isang side yung x. So, ang tatanggalin natin ay yung squared, negative 27, at yung 5 ng x. Okay, yung first method, since nasa loob ng squared yung 5x minus 27, square root natin agad. Kasi, yun ang square root method eh. So, remember, ang definition ng radicals ay x raised to 1/2. Pag wala siyang number dito, pero pag may number, kunwari ay x raised nth root, yan ay x raised to negative raised to 1 over n. Pero pag walang number dyan, o dito. Okay, so kung gagamitin definition na to, so 5 minus 25x minus 27 rather, raised to 2, 1tt raised to 1/2 is equal to 1, 2, 3 raised to 1/2. So, ganyan daw siya. So, next, matatanggalan natin yung square dito. So, 2 times 1/2, that is 1. Raised to 1 na siya. So, 5x minus 27, rule of algebra, hindi ko na isusulat yung 1 dito, equals to 1, 2, 3
raised to 1 half. So, since hindi ko alam yung square root ng 123, hindi ko na siya isusulat na square root na decimal or number. Kasi sa totoo lang, yung 123 hindi is siguro as far as I know, hindi siya perfect square, okay? Hindi siya perfect square. Hindi perfect square ang 123, tama. Hindi perfect square ang 123. So, okay. So, ibabalik ko to sa ganitong form. Okay? 5x minus 27 is equal to, dito ko na ilalagay yung sagot ng naka-squared na unknown. So, plus or minus square root of 123. Okay? Okay? Remember, pag ini-square mo ang something na nilagay mo sa square root is, okay, sa square root lang to, dito lang siya. Dito lang. Pag ini-square root mo ang isang number, ang sagot lagi niya ay dalawa, isang positive at isang negative. Pag lampas na ng raised to 1 half or ng 2 dito sa denominator ay 3, 4, 5, hindi na siya considered ganito unless even. Okay. Okay, para sa generalize. Even, 2 answers. Odd. Okay, depends. Depends yung odd kasi yung minsan 3 ay tatlong negative, dalawang positive, isang negative. Okay? Ganon. So, sa odd ay depend. Sa even, 2 answers. Lagi. Halos. Okay? 2. Dalawa. 4. Dalawa rin. Okay? Pero minsan, depende na rin eh. Anyway. Sa ibang topic yun. Okay? So, yun na. Dito mo tayo sa square root. Pag ini-square root mo ang isang number, laging dalawang lalabas sagot dyan. So, eto na. The plus or minus square root of 123. So, next natin gagawin, tatanggalin natin yung negative 27 dito sa side na to kasi kailangan natin yung x na magsulo sa isang side. So, plus 27 is equal to plus or minus 0 to 23 or plus 27, sorry. Kasi kung ano ginawa mo sa kabila, yun ang gagawin mo sa kabila. So, 5x plus minus 27 plus 27, yun yung goal natin, mapa 0 to, is equal to 123 plus 27. So, isusulat ko siya ng ganito. 27 plus or minus square root of 123. Okay. So, sa tradition, or siguro, hindi naman sinasabi na law, kasi naman sinasabi na law na kailangan mong unahin yung square root compared sa whole number. Parang tradition na yung square root ay nasa likod ng whole number. So, yun. Okay. So, try natin. So, last, huling step ay yung 5 naman tatanggalin natin sa katabi. Yung 5 naman tatanggalin natin. So, paano mo natin gagawin yun? Multiply natin both sides by reciprocal ng 5. So, that is 1/5. 1/5. Okay. So, maka-cancel yung 5. Okay, x is equal to 27 plus or minus square root of 123 over 5. So, 27 plus or minus square root of 123 times 1/5 is ito. And napapansin nyo, parang dalawa yung sagot. Dalawa. Napapansin nyo ba yun? Isang positive at isang 27 plus square root of 123 over 5 at 27 minus square root of 123 over 5. So, pwede ko siyang i-analyze na x1, which is yung isang root na 27 plus square root of 123 over 5. x2 is 27 minus square root of 123 over 5. So, yan ang sagot. Kung gusto nyo i-check, pwede nyo i-check dito. Ito. Magkakaroon lang ng isang extrang step.
Ito, i-expand mo itong 5x minus 27 squared. I-expand mo yan. Expanding meaning, meron akong binomial a plus b squared. That is a squared plus 2ab plus 2ab plus b squared. So, ito yung a, yung 5x, ito yung a, negative 27 yung b. Remember, pag magsasubstitute ka, lagi mong ilalagay sa loob ng parenthesis. Yun lang.